Hallelujah, praise God. Mag-aral po tayo at patuloy po tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Isang magandang gabi po sa lahat, no? Naway ang banal na espiritu ay maggabay po sa atin sa ating Bible study sa oras na ito. Ang pag-aaralan po natin ay sa Book of Ephesians chapter 3 verse 20, no? A letter of Paul to the Ephesians, particularly in chapter 3 verse 20. Itong Ephesians chapter 3 verse 20, ito po ay parte ng sulat ni Paul to the church in Ephesus. The letter addressed both Jewish and Gentiles. Naka-address po ito sa Jewish and Gentiles believers, no? It emphasized the unity of the church as the body of Christ. Hallelujah, no? Kaya naman po itong versikulo na ito nagre-reflect po kay Paul sa malalim na paniniwala niya at confidence, kumpiyansa sa Panginoon na mayroon siyang transformative capabilities para sa sambahan at sa bawat isa for the church and individuals. Kaya basahin po natin dito sa Biblia at sa iba-ibang version po upang sa ganun ay mas maintindihan po natin at mas ma-elaborate po natin, no? Kung mas ma-expound po natin kung anong ibig sabihin nito. Sabi niya sa Ephesians chapter 3 verse 20, sabi niya, "Now unto him that is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us." King James Version po to. Sabi pa dito sa ibang salin, sabi niya, "Now to him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think, according to the power that work with that work within us." Sa ibang version naman po, sabi niya, kasi marami itong kinuha natin, no, sa Biblia, iba-ibang version, para mas ma-kuan po natin. Sabi pa niya, now, sabi niya sa ibang salin ng Biblia, sa English pa rin, sabi niya, "Now to him who is able to, to carry out his purpose and do super abundantly," no? Who is able to do super abundantly more than all that we dare ask or think, beyond our greatest. Then ito naman, another Bible version, sabi niya, "God can do anything, far more than you could ever imagine or guess or request in your wildest dreams. He does it not by pushing us around, but by working within us, His Spirit deeply and gently within us." Another po, isa naman pong version sa CEB, sabi niya, "Glory to God who is able to do far beyond all that we could ask or imagine by His power at work within us." Sabi pa niya, "Now to him who is able to do in full measure more than all our desires or thoughts through the power which is working within us." Ngunit dito po tayo magpo-focus sa King James Version. Sabi niya, "Now unto him that is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us." Hallelujah, praise God. Pagpalain po ang Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. No? Una-una po sinabi niya,
Sabi niya dito, now unto him that is able to do. Nabanggit po niya ang word na able, no? Sabi niya, able to do. Ano nga ba ang ibig sabihin ng able? Kung pupunta po tayo sa diksyonaryo, sa Merriam-Webster, ika nga, kay Maring Merriam-Webster, kung titingnan po natin sa ang ibig sabihin ng evil, sabi niya, having the skills, no? Sabi niya, having the skills or power or means to do something, someone being capable, someone being capable of performing tasks or having the ability to achieve something. Yun po ang ibig sabihin ng able. Meaning to say, capable po siya, no? Siya po ay makagagawa, no? Yan po ang Panginoon natin. Hallelujah. Kung sabihin mong able siya, no? Capable siya na mag-perform sa lahat ng mga bagay. No? He has the ability, he has the capacity, he has the power, he has the skills. Yun po ang ibig sabihin. So, kung able siya, bakit nabanggit dito na he has the power, he has the skills, lahat ng bagay kaya niya kasi nga binanggit dito, he is able to do. Meaning to say, kung ano man yang kaya niya gawin. Bakit po? Kasi po, ang Panginoon po natin, no? Uh, he has the he is the sovereign God, no? Meaning to say, uh, he has the ultimate authority and control over all creation po. It means that ang Panginoon po ay supreme ruler na mayroon po siyang kapangyarihan to govern, no? Kung may gobyerno po tayo, mas higit pa po ang Panginoon natin, no? He has the power to govern the universe according to His will po. Hallelujah. Wala pong nothing happens outside of His knowledge or permission. Kaya naman po, ang lahat ng mga bagay-bagay dito sa mundo ay nangyayari po, no? For His purposes, no? Meaning to say, ang lahat po ng nakikita natin, no? Lahat po ng na nararamdaman natin, no? Kasi mayroon tayong 5 senses po na feel natin, natatouch natin, nalasahan natin, nakikita natin, naririnig. Yan po ay no, mas may higit pa po ay ang Panginoon po. Kaya naman po, able siya na makapaggagawa kung ano man yan. Kasi sovereign po siya, no? Yung kanyang pagka-supremacy po, dakila siya sa lahat. Mataas siya sa lahat, higit siya sa lahat. No? Then pupunta naman po tayo sa omnipotence of God. Meaning to say, ang Panginoon po natin is, ibig sabihin, God is all-powerful. No? Mayroon po siyang ability or kapangyarihan to do anything that consistent with His nature and character. Kasali na po dyan yung makagagawa po siya lahat ng bagay, no? Makasustain po siya, sustaining and governing the universe, as well as po ang Panginoon po natin ay naka-perform po ng miracles kahit na po si Jesus Christ sa panahon niya, no? Nakapag-perform po siya ng mga miracles.
So, kaya naman po ang kanyang pagka-omnipotence, nagbibigay po ng assurance sa lahat ng mga believers na kaya gawin, kaya i-handle ng ating Panginoon kung ano man ang bawat, no, no, nagbibigay sa atin ng ng assurance na ah, na kaya i-handle ang anumang situation para ma-fulfill ang mga pangako ng Panginoon, no? Dahil He is a sovereign God, He is a omnipotent God, no? Kaya naman po nabanggit dito na He is able to do sa lahat ng mga bagay-bagay po. Din sinabi din dito, exceedingly abundantly. When we say mga kapatid, pag sinasabi po natin exceedingly, meaning to say, napakataas po ng degree, exceedingly, meaning to say, excessive po siya, surpasses, no? Beyond, no? Lagpas-lagpas po siya. Kung ang level hanggang dito lang po, lagpas-lagpas po siya. Ganun po ang magagawa ng ating Panginoon. Kumbaga abundantly, overflowing, may nabanggit po siya abundantly. Ano ba ang ibig sabihin na abundantly? Meaning to say kasaganaan po, no? Ganun po ang Diyos natin. Din sabi niya, above all that we ask or think, higit pa sa iniisip natin. Kaya naman po minsan ang tao ay nagpaplano po ang isang tao. Kung may plano po tayo, limitado po ang plano natin kasi tao po tayo na ganun lang, hanggang doon lang mag-isip. Pero ang Panginoon po, minsan hindi mo maintindihan ang plano mo ganito. Pero ang Diyos, napakalawak po. No? Ito po ang sinabi niya, exceedingly abundantly. Pero ang Panginoon po, no? Tayo limitado po, pero ang Panginoon, napakalawak po ng magagawa, ng gagawin pa ng Diyos sa buhay natin. Kung maging totoo lang po tayo, no? Kung totoo tayo na nagtiwala at uh, uh, may kumpiyansa sa ating Panginoon. Kung totoo lang tayo na mananalangin sa Diyos, ay higit siya sa lahat na magagawa ang lahat ng mga bagay-bagay, ang lahat ng mga pangako niya ay gawin niya. Ang gawin lang po natin ay totoo na magiging dependent tayo sa Panginoon kasi nga He is able to do exceedingly abundantly. Sa ibang salin may sinabi pa beyond, ito si langpas na sa boundary. Kung hanggang dito lang tayo pero ang Panginoon, limitless po ang Panginoon. Surpassing or limits. No? Sa tao, limitado pero sa Diyos, sobra-sobra. Sobra-sobra po ang Panginoon. Kaya lang po ang gagawin natin bilang isang believer sa mananampalataya. Mamumuhay lang po tayo sa kalooban ng Panginoon. No? At sisiguruhin natin, no? Kasiguruhin natin na ang nakatira sa puso natin ay ang banal na Espiritu upang tayo ang bawat desisyon natin ay tama, no, sa pang-araw-araw at palagi tayo nai-engage, nagbabad sa salita ng Panginoon. At I'm sure ang Panginoon natin kung nakagawa siya noon ng mga miracles, no, mga imposible ay nagawa ng Panginoon. Ngayon ay kaya din niya gawin kasi ang Diyos natin, Diyos siya ng kahapon, hindi lang kahapon ngayon, kundi Diyos siya magpakailanman. Meaning to say, wala po, eternal po siya na Panginoon. Kung ano man ang hiningi natin sa Diyos, kung maging totoo tayo, He is able to do exceedingly abundantly po. Kung sa tao, ang magagawa ng tao ay kung gagawa siya ng mesa, kailangan pa niya ng martilyo, lagari,
pako para mabuo ang misa, ngunit ang Diyos hindi binase po sa mga materials. Kasi nga, He is able to do exceedingly abundantly beyond. No? Beyond we ask or think. Higit siya sa tao, higit siya sa lahat. No? He is omnipotence, God. He is more. No? He is able to do far beyond all that we could ask or imagine. Sabi nga, higit siya sa lahat. Powerful siya. God can do anything. Sabi niya, far more than you could ever imagine. May sinabi pa dito, He is able to do super abundantly. Hindi lang sa abundance, but super. Anong ibig sabihin ng super? Hindi ba ibig sabihin ay sobra-sobra siya? No? Kung ang hinihingi mo is small, extra large ang ibibigay niya. Kung tama-tama lang binibigay mo, ay hinihingi mo isang balde lang, sa kanya abundantly, super abundantly, meaning to say, lagpas-lagpas po siya, overflowing po siya. Ganun po ang Diyos natin. Kasi nga, He is able to do exceedingly abundantly beyond we ask or think. Maging totoo lang po tayo sa ating Diyos na buhay. Hallelujah, praise God. Amen. Naway, mayroon po tayong nakukuha sa konting pag-aaral natin sa salita ng Diyos. Muli po, muli pong pagkikita natin, muli pong pag-aral natin uli ng salita ng Diyos. Naway, patuloy po tayo, no, makikinig at nakaantabay po sa mga salita ng Panginoon upang ito po ay mahibahagi, no? At nang marinig po natin, kasi sabi ng Panginoon, if we know the truth will set us free. So dahil narinig mo, napakinggan natin, ito po ay nagkaroon tayo ng kaalaman at ito po ay naiintindihan natin kung gaano kalawak, no? Gaano ka paano natin at ito'y nalaman natin ng Diyos natin na buhay is limitless, surpassing all limits, no? Exceedingly abundantly. Hallelujah, praise God.